pinagpipintuyan ni Maria sa Mabalacat, Pampanga, ang institusyon ay nangakong maghatid ng solusyon sa mga inulila na. Sa pamamagitan nito ng pag-aantabay, pag-aalaga at pag-aaruga sa kanila habang sila ay tumatanda. Pero ito nga ba'y talagang nagagampanan? Kami samahan upang tuklasin ang mga buhay sa piling ni Maria. Mapalad kami noong araw na iyon na makausap ang isa sa mga social worker na nagtatrabaho doon upang bigyan kami ng konting pag-ikot-ikot sa ampunan. Sa aming pagpunta noong araw na iyon, napansin namin na hindi lang pala kami ang bumisita sa kanila. Napaisip kung ang mga ganitong bagay ay sapat upang maghilom ang sugat ng pag-abandona sa kanilang mga puso. So, okay na mo po kayo ngayon. Ilang taon na po kayo? Ilang taon po kayo nang napunta kayo sa Leon? Baby, as in since birth. pa lang. Nagkilala mo ba yung magulang mo? Hindi, yung totoong magulang mo. Hindi mo pa sila nakita. Since Hindi pa. So, minsan ba naiinggit ka sa mga batang, kunwari, lumalabas po ba kayo dito? Apo. Lumalabas po ba? Siyempre, kapag lumalabas ka, may mga pamilya kang nakikita na masaya. Anong nafe-feel mo kapag isang bata katulad mo, may mga masayang pamilya kasama nila? Ikaw, ano yung nafe-feel mo doon? Kapag nakakakita ka ng gano'n? Malungkot. Bakit malungkot? Minsan ba gusto mong magkaroon ng kompletong pamilya? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, Ben, na makilala mo yung mga magulang mo, ano yung sasabihin mo sa kanila? Kunwari nakita mo si mama mo ngayon, anong sasabihin mo sa kanya? Kunwari ako yung mama mo, anong sasabihin mo sa akin? Kasi ngayon wala akong nakita.
Wala, yun lang yung talaga. So, Minsan ba, kahit na masaya kayo dito, nalulungkot ka rin ba? Kasi hindi mo may iwasan na isipin yung mga magulang. May times ba na gano'n? So kapag malungkot ka, may napagsasabihan ka ba na malungkot ka na ganyan-ganyan, kailangan mo ng ganyan. Meron ka naman na wala, tinatago mo lang. Nakakayanan mo naman siyang itago. Kapag pag nilalagnat kayo, meron bang nagpapainom sa inyo ng gamot? Okay. House parent. Pinapainom din nila kayo ng gamot. So, ma'am, ilang taon na po kayo? 16 years old. 16 years old. So, ilang taon kayo nang napunta kayo sa Duyan? Last year. Di ba ma-share? Pwede bang Yung experience? Kahit yung konti lang po. Parang to sum up na lang. Sa kalagitnaan ng aming interview, napansin namin ang pagkailap ni Ana sa aming mga tanong. Tila ba ay buhay pa rin sa kanyang mga alaala, ang mga nangyari sa kanyang nakaraan. Dahil po siya, bali dito ko na lang po kasi yung kasama ka. So, wala na po akong parents. Kaya po niya ako dinala dito kasi po, may problem din po, may financial. So, syempre, bago ka pumunta dito, kasama mo ba yung mga parents mo? Hindi po. Yung Ano tita yung ko lang po. tito mo? Tito niya lang. Since birth, wala na yung mama. Hindi mo nakilala, ganun. Yes po, yung mother ko po. Pero yung father ko pa nakalala ko. Kapag ba, kunwari, nagkakasakit kayo dito, iniisip mo ba na sana minsan yung mismong magulang mo talaga yung nag-aalaga sa inyo dito, ganun? Yes po. Punta muna tayo sa parents mo. So, if ever na makita mo ulit yung mga biological parents mo, even tito mo, ano yung masasabi mo sa kanila? Siguro po sa mother ko, syempre po i-ask ko siya kung bakit niya po akong nagawang ino niya. Yan. We have prepared questions po. Una po is, ilang taon ka po nung napunta ka dito? Actually po, 3 years old po ako nang dinala po ako dito ni mama ko. Bakit ka daw dinala dito? Kasi po yung mama ko po is, yung trabaho niya lang po is nagmamanicure lang, ganon. Hindi pwedeng may kasamang bata kapag nagtatrabaho siya. Kasi kami dalawa lang ni mama ko nang lumaki kami. Lumaki ako kay mama ko hanggang 3 years old. Hindi pwedeng may kasama sa trabaho. So, nag-decide siya na ilagay ako sa orphanage which is dito sa Duyan ni Maria. May kakilala kasi siya dito na isa sa mga host parent na pinakilala ako. Tas yun, dito na ako nilagay. Anong feel mo nung yung mama mo nag-focus siya sa trabaho kaysa ikaw? Para sa akin, okay lang naman kasi yung trabaho na yun, hindi lang naman yun para sa kanya. Kumbaga, bubuhayin niya din ako. Yung ganun ba. Binalikan ka naman dito. Actually, may time na balik-balik siya. Hanggang sa isang araw is, hindi na siya nakabalik. Nalaman na lang namin is, yon na wala na si mama ko. Meron kasi siyang sakit na bigla-bigla na lang. Hindi ko alam kung ano nangyari sa amin. Pero, nung pumunta kami doon sa bahay namin, nagkwento yung sabi daw, stepfather ko daw siya. Ang sabi daw sa mama ko is na heart attack daw siya. Anong feeling mo nung namatay ka? Actually, nung una kasi noon, family day noon, dito sa Duyan, family day noon, hindi ko alam yung nangyari sa mama ko, pero parang may kutob na ako na parang may nangyayaring masama. Hanggang sa may tumawag sa phone na wala na daw si mama ko. So yun, napakalungkot kasi siya lang yung andyan para sa akin na gusto niyang
makapagtapos ako ng pag-aaral, gusto niya matapos ako ng pag-aaral. Siya lang yung nagbibigay sa akin ng pera. Pero, yun, nung wala na siya, medyo nag-dark yung, buhay ko, ganun. Namimiss ko siya. Minsan, namimiss ko siya. Ano yung feeling kapag nakikita mo yung mga ibang pamilya, kompleto sila, tapos ikaw, Para sa akin, hindi siya masakit. Sobrang sakit po. Kasi nung time po is, nung kaming dalawa ni mama ko, nasa malayong lugar kami, tapos nakakita kami ng Jollibee. Ang daming pamilya na, actually party yata yun, ang daming pamilya na kumpleto sila, na nagpipicture sila, tapos ang daming, halos lahat ng costume ng Jollibee, si Hetty, lahat ganun. Ando dun sila lahat. So, mga pamilya, sariling pamilya is, nagpipicture sila, ganyan-ganyan. Kami ni mama ko, wala, doon siya, nagfocus siya sa trabaho niya, nagfocus lang siya sa akin. So, parang mahirap sa akin ganun. yung buhay pa yun ng mama mo. Nung buhay pa yung mama ko. Pero ngayon na wala na si mama ko, wala, sobrang sakit. Kasi nga, iniisip ko na sana ganun din kami, ganun. Sana, kung may papa lang ako, sana ganun din kami, ganun. Saan ba yung pala yung papa mo? Yung papa ko is hindi ko na siya nakilala simula nung baby pa lang ako. Kaming dalawa na talaga ng mama ko. So wala talaga akong idea. Kaya kunwari ngayon, namatay na nga yung mama ko. Wala pa rin akong nakikilalang nakamag-anak ko. Kapag ba may nagkakasakit ka dito, naiisip mo ba na sana yung mga magulang ko yung kasama ko, yung mama ko yung kasama ko na nag-aalaga sa akin? Naisip mo ba yun? Opo, syempre, naisip ko po yun kasi po, nung dati po, nung kaming dalawa lang po ni mama ko, nagkasakit po ako. Wala po siyang pambili ng gamot. Kumbaga, pahid-pahid lang sa akin ng panyong basa, tapos lalagay sa noo ko. Okay na po ako nang basta nandyan lang siya, ganun. And sinasabi niya po sa akin na okay lang po, siya yung lang yung magkasakit, wag lang po ako. Kasi hindi niya po kayang ganun ako. Sabi mo bang need mo pa ng magulang? Para sa akin, opo, kailangan ko pa po siya kasi simula nung nag-graduate ako, walang umakyat ang stage ko nung junior ako, nag-graduate ako ng grade 10, walang umakyat ng graduation ko. Kailangan ko na magulang. Actually ngayon, kailangan ko pa rin na magulang kasi may mga bagay na minsan na malungkot ako, minsan yung mga masasayang buhay ko, hindi ko nakikwento sa kanya. Gusto ko, pag masaya ako, nakikwento ko sa kanya, nasi-share ko yung masaya nangyayari sa akin para kaming dalawang masaya kami. Okay po. So, lahat po ba ng bata dito is nakakatanggap ng pare-parehas na level ng pagmamahal sa mga nagtatrabaho mo? Oo naman. Paano niyo po nasabi? Paano ko nasasabi? Siyempre, bilang ako, isang house parent, kailangan kami ang tumatayo bilang nanay sa lahat ng bata dito. So, yung mga pagkukulang ng kanilang mga magulang, so bali kami yung nagpupuno, ganon. Lahat po. Pantay-pantay naman, wala namang kaming pinipili. Pantay-pantay po yan sila. Open po ba yung mga bata sa inyo? Yung iba po, pero yung iba naman. May mga, po ba? May mga bata po ba na, syempre, minsan, may isang bata po na pwede yung mas natututukan po. Kumari, isang bata po na natutukan ninyo. Tapos yung mga iba, hindi. May, nafe-feel po ba silang sex? Wala sa inyo. Meron talagang nagaganap na ganun dito kasi sa dami ba naman nila, so hindi natin maiwasan na magkakaroon talaga ng competition bawat sa kanya-kanyang damdamin bilang anak or bilang magulang, ganon. So normal, kahit sa normal po yan. Ano po yung mga ginagawa niyo pag may ganong scenario po? Kinakausap namin yung bata, pinakakausap namin sa aming social worker, kahit paano, tinutulungan namin sila, pinapaintindi kung bakit ganito, dapat ganyan. May mga bata po na may mga isip na po napunta po sila dito. So, syempre po, nung una po sila pumunta dito, may parang awkward pa po sila na parang hindi pa po sila sanay. Ano po yung mga ginagawa niya para ma-feel nila na welcome po sila sa Hinahayaan lang muna namin, hanggat masanay sila dito sa ganitong lugar.
So bali yung mga tao na nakapaligid din sa kanila, syempre sinisikap din namin. Lagi namin silang kinakausap, ganito, tinuturo na ganito ang dapat gawin. Pero hindi, pagdating ng mga ilang mga buwan, so adapt na nila, tanggap na nila. Marunong na rin silang makisama kahit papano sa lahat ng mga kasamahan na nandito sa kanila. Okay naman po ba yung mga bata dito? Like, hindi naman po ba sila yung sobrang pasaway, ganon? Meron ding iba, pero hindi katulad ng iba talagang panis na talaga. Ang mga bata naman namin dito kahit papano marunong naman din silang sumunod. May mga maliliit dyan, kararating-rating lang, pero yung iba kasi halos dito na sila lumaki. So, parang pamilya na, ano na sila, yung kampante na, yung komportable na sila, bawat isa. So, hindi masyado kaming nahihirapan doon pagdating sa mga ganun. Ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Kaya naman ay dapat silang bigyan ng pagmamahal na walang hanggan, kahit ang bata ay galing man sa iba't ibang nakaraan. Pagkatapos naming makilala ang mga bata sa duyan ni Maria, pagkatapos naming marinig ang kanilang kwento sa pagkawala, katulad natin, hangad lang din nilang lumaki at mabuhay ng pagmamahal. Sana'y huwag natin ipagkaila sa mga bata ang pag-aaruga dahil dadalhin nila ito at pasasalamatan kanila hanggang sa kanilang pagtanda.